Dunay mga sayop nga atong nabuhat nga gibasula nato sa katapusan. Ang resulta mao ang pag-antos ug kasub-anan. Kasagaran sa mga sayop nga desisyon nabuhat tungod kay sugo sa kasing-kasing. Bisan pa og kontra sa imong utok. As usual, moingon dayon tang follow your heart, not your brain. Mayong adlaw kaninyong tanan mga subscribers sa Katabi with Ate Gems YouTube channel. Karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong tagaan ug pagtagad. Ug kun kamo nakakita na sa atong video karon unya dili pa mo subscribers, please subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa mga istorya nga akong ipang-upload every day. Pwede sad ninyo ipadala ang inyong mga kaugalingong istorya sa kinabuhi nga dili ninyo malimtan para mabasa sa Dear Papa Joe Stories. Thank you so much and enjoy. Tawagan lang ko ninyo og Ellie nga nagagikan sa usa ka pobring pamilya. Ang trabaho sa kong inahan usa ka mag-uuma og tulumi ka man nagigsuon. Lalaki ang among kamagwangan, ako ang nisunod unya babae ang kamanghuran. Diyang ka-college ko, nagtrabaho na sa abroad ang akong kuya. Human yan na human ang vocational course. Dako kong pasalamat sa kumaguwang nga kugihan kayo. Nag-antos o nag-eskwela sa usa ka public nga college. Mga may kwarta niya to, mga siya ragyod ang nikamot nga makahuman. Ug tuod man, after 2 years, nilampos gyud siya siyang tinguha unya ni abroad dayon. Kay didto raman sa laing nasud ang dakog sweldo. Tungod kang kuya, naka-eskwela ko og nursing. Siya ni gasto sa kakondisyon nga di ko maguyab-uyab unya mulikay puko sa mga barkada-barkada. Gituman nako ang mga kondisyon ni kuya, pero niadtong nag third year college nako, wa na gyud nako malikayi nga mahigugma ko. Ingon ko sa kong kagulingon nga tao lang ko. Normal nga babae maong di gyud malikayan nga mahigugma. Di na ko gustong basulon si Alfie kung ngano nga ni-enter sa Kingdom of Love. Kulit manggod kay siya, Papa Joe. Imagine, sobra so sa katuig siya nga nanguyab na ako. I tried my best nga likayan siya pero niabot gyud ang punto nga nibigay gyud ko, Papa Joe. Dili po ko gusto nga basulon si Mona kung ngano nag-celebrate siya sa iyang birthday party sa balay sa iyahang lula kundiin halos kaming tanan nga iyahang mga classmate ni attend. Sa party sa mga batanon di gyud mawa ang inom. Nag-inom sila og ako nga first timer na curious ako ug sa lami niya ng beer. Ang bino nga gisigian nila girok. Niinom pug ko ug dali ra kay ko nga nahubog. Timing pod nga katapad na ako si Alfie sa likuranan ug dihang gabi na halos lango na ang tanan sa ilahang giinom nga makahubog. Nahitabo ang akong unang hawk sa lips, Papa Joe. Wa ko magbasol nga gihatag nako ang tanang pagtugot sa kiss ni Alfie. I was very happy that night, Papa Joe. Gitago na ko sa pamilya ang relasyon namo ni Alfie. Saon na lang mahibaw ni kuya nga naguyab-uyab ko. Wa siya kalibutan nga magkuyog-kuyog na ko sa kong mga barkada nga sila Simona, Alma, Karina o siyempre si Alfie. Gipasulan ako ang mga tuig nga naginusara ko og wa gyud ko friends. Kaligi mo ay gusto ni kuya. Karon ako naka-experience kung unsa di ay kanindot ang feeling kung kauban nimo imong mga barkada. Unya, doon na ba yung kay love life? We see to it man sa Papa Joe nga di mapasagdan ang among pagtuon. Bisan no magsige miglaag-laag, magpares-pares mi, close na kay mi, og nagtinabangay sa usag-usa. Pareho na lang niya itong nanghuam na ako si Alma og kwarta, kay wa siya padali og alawan siyang mama. Ako siya gipahuam og kwarta, pero walang hinon na ako pabayri, kay namabdos man siya o kinahanglan nga muundang na siya pag-eskwela. Mo tinungdan nga nagsabot min duha ni Alfie nga bisag unsa pa may tabo dapat humanon gyud namo ang among pagtuon. Kinahanglan nga makagraduate gyud mi sa among kurso. Kinahanglan nga mag-amping mi nga di mapariha kang Alma. Ang kuno nako, doon na nahitabo namong duha ni Alfie. Ni-enter na mi sa giingon nimo Papa Joe nga paglinapaay sa leon ug karnero. Huwag ako basuli nga gisurrender na ako ang bataan kang Alfie kay sukad niyan to. Nga dunay nitabo namo mas nisamot pa siya ka sweet o ka thoughtful nako. Pareho ming duha ni Alfie nga mga nursing student o kay bawag yun mi unsahon pagkontrol nga di mabuntis.
Sobra-sobra na kaayo ang pag-amping pero ambot ba nga niabot man gyud ang adlaw nga nadugay og abot ang akong binuwan nga sakit. Delayed na kay ko Papa Joe. Hangtod nga namalit na ko og pregnancy test kit. Kini man pangitabo akong gikonsider nga kamatuoran sa ligid sa kinabuhi nga naa sa ubos ug di pa ko ready nga parehoming duha ni Alfie nga di pa ready. Unsa naman lang kahay among buhaton karon nga nagpositive ko sa pregnancy test kit. Feeling na ko nitong higayunan na flat ang ligid sa akong pagkabuhi. Gisamutan pagyud dihang pila ka semana nga nilabay human na nahibaw-an ako nga mabdus ko. Nawa nga murag buwa si Alfie. Unang nisud sa kong unahuna mao ang pagpakuha sa bata nga naa sa akong sabakan pero di na ako mabuhat. Kaugalingon akong dugo. Ako ang dapat mag-antos og di ang bata kay wa siya labot sa mong gipanghimo ni Alfie. Siya mao ang epekto sa among kabuang. Murag wa na gyud masudli og hangin ang ligid Papa Joe. Diyang pagkibaw sa kong pamilya nga mabdus ko. As expected, nasuko kayo na ako si Kuya. Pero mas labaw na nasuko si Papa. Gisagpa ako og balibali sa kong amahan og ningon siya nga, "Pangitaa ang amahan niya ng gisabak nimo Eli ha. Di ka na makabalik og saka sa akong panimay. Ug di nimo na mapresentar na sa among tubangan ka na lakiha." Sa tabang ni Mona, gipangita na mo si Alfie. Nakontak na mo ang iyang inahan pero matud pa niya nga nilayas ko no si Alfie. Taod-taod nga wa na ni uli sa ilaha. Ug wa pod sila masayod og asa na. Unsa na may buhaton nimo karon Eli? Muli na lang ka sa inyo? Madawat na siguro kanila oy. Wala biya ginikanan nga makaanto sa anak. Hilak lang og taman unya pangay pasaylo nila. Maluoy ra lagi na sila nimo. Matud pa ni Mona diri nako Papa Joe. Gisunod na ako ang tambag ni Mona. Niuli ko sa mua, nihila kong niluhod silang tubangan samtang nangayo og pasaylo pero kaybaw pa mo unsa ilang response. Gisagpa na sa kong balibali sa kong amahan o gisyagitan pa. Gikasab-an o giingnan nga di ko magdala og kauwaw sa among pamilya. Di nagyud ko nila dawaton. Ug wa ko'y madala nga lalaki nga mga mahan sa akong anak. Nilakaw ko sa mua Papa Joe na ningkamot ko nga mabuhi samtang nag-inusara. Nanrabaho ko ug nadawat raman pug ko. Wa man ko musulti nga mabdus ko. Di pa man sa maklaro ang akong tiyan ni adto. Sa wa pa ko nakalakaw sa mua, pasikreto nga gihatagan ko 500 pesos ni mama. Mao to ang akong gigamit og pliti-pliti sa akong mga lakaw. Giadto nako si Alma ang naghuwam na kong kwarta pero wala ko niya tagai. Bisan og doon na pa siya huwam nako niadtong nag-eskwela pa mi before sa siya nga namabdos. Sa akong paglatagaw, pangita o kapuy-an na ila-ila nako sinang Susan nga dunay mga kwartong paabangan. Naluoy siya nako og gitugutan ko niya nga mapuyo so sa kwarto bisan og wapay down payment. Nakasulod po kong trabaho niya to pero tungod kay 300 pesos na lang ang nahabilin, nagtipid kong taman para doon na pa ko ikapliti padung sa trabahoan. Halos biskwit na lang akong kanon so sa kaadlaw, parisan og tubig, okay na. Nakabantay sinang Susan nga nagniwang nako, luspad ug luya. Nangutan na siya nako og naunsa ko. Ako pud siya nga gisultian sa tanan ug nisamot siya kaluoy sa akong kahimtang. Kaluoy ba nimo Eli? Sige, sugod karon iapil na lang ka nako og lungag. Libre ka nagkaon diri sa mua pero tabang-tabangi lang pugkos mga buhaton dis balay ha. Diri sa boarding house, matud pa niya. Dako na ko pasalamat nga di na ko gutumon. Makakaon na kog sakto pero mao lagi na kada day off na ako manglaba ko sa ilang mga bulingon. Nga puwerte gyud daghana. Kapoy kayo og nagsakit pa ang akong lawas. Lamiyon ta nga ikatug ug ipahuway pero wa ko'y choice. Di ko pwede nga magpahayahay kay doon ako'y umaabot nga gastuhan. Usa sa mga tao nga naluoy na ako mao ang akong amo nga bisan og nibaw-an niya nga mabdus ko. Iya gyapon kong gipatrabaho. Hangtod nag 8 months na ang akong tiyan. December 18 kadto, diyang akong gipanganak ang usa ka cute nga batang babae nga akong gipanganlan og Eliza. Nisuwat ko sa akong mga ginikanan og akong gibalita nila nga nakapanganak nako. Pwede na ba ko mobalik? Napasaylo na ba ko nila? Nibaw sa nga akong manghod pero matud pa niya nga gidiktahan lang kuno siya sa akong amahan. Ayaw gyud og suway og pagpakita diri kung way amahan ang imuhang. Igo na lang nga nituo ang akong mga luha ug nagunahuna nga di ko angay magpakawa sa paglaom.
Doon na ako'y anak, kinahanglan ko nga magkugi og samot para mapadako na ako og maayo ang kahimtang. Si Ate Yole, ang usa sa mga boardmates ni offer na ako nga siya mo bantay sa kong anak kung makabalik na kong trabaho. Bayaran ako siya o ginagmay, okay ra ko niya. Sa buntag, sa di pa ko mulakaw, akong ibilin niya ang bata. Unya nigabot na ako sa hapon, ako pud nga kuhaon. Kaluoy sa Ginoo ni survive me sa kong anak. Okay naman ang among kahimtang o kaya ra nako bisan og ginagmay. Nagtukog padayon na kato nga masudlan og hangin ang ligid sa akong kinabuhi, Papa Joe. Pero sayop ko. Wa ko ga-expect sa sunod nga mahitabo. Medyo nibalik na sa pagadaga ang akong lawas kung tan-awon ko mura lang ko ugway anak. Diha na po na ako nabantayi ang bana ni nang Susan nga akong landlord nga sige tan-aw na ako. Kung maligo ko sa banyo, inigawas na ako, nagatang siya ug simuton pa niya ang akong buhok. Diha kausa nga nagluto ko, iya kong giduol ug gihikap ang akong kamot. Usa ka gabi niya na nisuod siya sa akong kwarto ug dayon kakos nako. Nagkisi-kisi ko ug ako siyang gitukmod. Gusto ko anak Eli, please sugot lang. Nga magkaanak ta, isaad na ko nimo nga dito mong pasagdan. Kamusta imong anak, ibalhin to mong balay og nate ito ang kaugalingong kapuyan. Tagaan-ti ka kwarta. Matod pa niya nako dungan sa pagduol na pod ug usab unya nigako siya nako. Musyagit ko og di ka mo gawas. Mahibaos lang tanan kung usa ka kademonyo. Matod ko pa. Nahadlok siya og nigawas sa kong kwarto ug sukan niadto wa na siya magsamok-samok nako. Murag iya na kong gilikayan. Mo na pagtuon nako tungod kay after 2 weeks kadlawon dako nisud na pud siya sa kwarto ug iya kong nga gihaylo sa daghang kwarta. Day envelope 50,000 ni. Ang sud ni ani. Imo na ni. Basta musugot lang ka nga dunay mahitabo nato. Matod pa niya, Papa Joe. Di lagi ko, sir. Di ko naman mahaylo kwarta. Di ko musugot. Tubag ko pa niya. Pero gipatong niya ang sobre sa kong tiyan unya nigawas na sa kong kwarto. Paggawas ni Noy Robert sa kwarto na kuratan ko, dihang isog na nagbarog sinang Susan. Nagpabalik-balik og tan-aw naman duhan ni Noy Robert unya ni syagit og kusog kayo. Bastos kay siya nga nag-iskandalo. Nidagan siya paingon nako og dali nga nakagunit si Noy Robert niya ug pinugos nga gidala sa iyahang kwarto. Pero suwa pa sila makasud silang kwarto, iya kong giingnan nga, "Hoy! Katul kang bayhan ka, wa ka ikabaws, layas na yun karon din ha? Di ko gusto nga makita sa imong naong, labi na inikabuntag." Nakamata na ang tanang mga borders og nanguryuso sa kasama sa kadlawon dako. Di ma-describe akong kauwaw niya itong mga higayuna. Wa na gani ko ka-explain nila sa matuod nga wako'y plano nga mupatol ni Noy Robert. Gisira na ko ang pultahan og nanimpaki ko sa akong mga gamit ni Eliza. Wa madugay, nahilom nagyaw-yaw sinang Susan og namalik na pod silang tagsa-tagsa ka mga kwarto ang mga borders. Alas 3 na katos kadlaw, nabantayan na ko nga dunay papel nga gipasud ubos sa pultahan. Gikan di ay ni Noy Robert. Pasaylo ako, Eli. Ako'y sadaan na ning tanan. Naluoy ko nimo og sa imong anak. Gamitan ng kwarta, imo na kana. Matod pa sa suwat. Dito pa ko ninumdum nga dunay sobre nga puno sa kwarta, ilawom sa katri. Gisulod na ako ang kwarta sa bag unya gisambilay dayon nako samtang nagugos ko sa 3 anyos nga bata ug 7 ka buwan pa niadto. Nanggawas mi ug nanlakaw paingon sa atanganan og tricycle. Nagpatod ko sa tricycle driver sa balay sa kong kauban sa trabaho. Gipadayon man tugon niya pero giinan ko niya daan nga temporary ra gyud. Di ko na mulapas og 3 ka adlaw. Ang akong pagstay sa ilaha kay more tagal siyang banan nako. Pagkaugma dayon nagdala-dala ko sa kong bata og naglaroy-laroy og nangitag kaabangan. Wada mga matagbuan nako si Alma, ang akong classmate sa college, ang nangutang nako nga wa bayari. Unya dihang ako siya nga giingnan nga nangahanlan ko ug tabang. Wa ko tabangi. Pero di katong panahon sa pagdumot, maayo na kay siya nga niatubang diri nako, Papa Joe. Sorry kay Ato Eli ha. Na-stress lang kayo ko atong panahon na. Sige mig-away sa kong kapuyo pero nagbasol na ko kay wala na mi. Buwag na mi og tuab gani pa niya ang among anak. Naginusara na lang gani ko karon. Nangita ko trabaho.
Matod pa ni Alma. Mao ba? Kung mao na, unsa kahaog, mag-uban na lang ta. Nangita og kapuy-an. Mag-share lang ta sa abangan. Offer pa nako niya. Dali ra kayo nakakita og abangan nga kwarto si Alma. Gigamit na ko ang kwarta ni Noy Robert. Kumulakaw ko si Alma ang mubantay sa bata. Actually, wala na ko dawata og balik sa among trabuhan pero blessing in disguise pod. Siguro kay napunta ko sa ka-recruitment agency nga nag-hire og mga factories padung sa Korea. Nang-apply ko og nadawat ko para Korea, Papa Joe. Ni-promise si Alma nako nga siya mubantay sa akong anak. Pinangga man pug kay niya ang akong anak, Papa Joe. Feeling na ko niya tumurabag na hangin-hangin na ang ligid sa akong kinabuhi. Doon na gamay nga kahayag ang among ugma sa akong anak. Nagul ko diyang nilarga ko, syempre, tungod sa akong anak. Pero happy ug blessed po ko kayo kay dili basta-basta ka nga makalarga ug paingon sa Korea. Samtang nagtrabaho ko sa Korea, nagtarong gyud ko didto sa akong kinabuhi. Wa ko magpatintal sa mga lalaki ug bisan pa kayo daghan sila nga naka-interest nako. Dunay Pinoy, dunay Korean. Sa tanan ako mga suitors, si Bing nga usa ka Korean maoy pinaka masugid lang nga nanguyab nako. Pero wa na ko siya tubayi. Kay giwarningan ko sa akong mga kauban sa trabaho nga hilig ko ayon na siya og gwapa si Bing. Pero dili seryosoon. Igo lang hayluon og kwarta para makigdug niya. Ni-focus ko sa akong trabaho hangtod nga after pila ka tuig na human yun nako ang kontrata. Actually, 2 months pero ma-end ang contract. Niya tubang si Bing nako ug matud pa niya nga, I have never loved this way before, Ellie. Please don't hurt me too much. I love you. I want to marry you. Diha ko na-touch sa word nga kasal. Tao lang ko, nangandoy nga doon na po'y nagmahal nako ug magpakasal. Tungod niya to, gitagaan ako siyang pag-asa, Papa Joe. You're different from all Filipina. I'm serious. I want to marry you. After 2 months, nahuman ang akong kontrata o kinahanglan ako nga muli sa Pilipinas. Papirmahon po akong lang kontrata sa akong employer pero wa na nisugot si Bing. Siya na kuno ang mukuha na ako. Ug tuod man pagpauli nako sa Pilipinas, grade 2 na ang akong anak nga si Eliza. Gituman gyud ni Bing ang iyang promise nako. Gipadadaan ko niyang kwarta, dakong kantidad para ipatukod og balay. Sakto pod nga nahuman ang akong balay nga akong gipatukod. Gikuha ko ni Bing para mag-manage sa spa and salon nga gipanag-iya sa iyang sister. Nakabalik na ko Korea, Papa Joe. Nagtipo namin ni Bing unya gipaten ko niya og mga seminar sa Seoul about sa spa business. Okay ang akong pag-manage sa spa. Booming ang among business ug matawag na ko nga okay na gyud ang akong kinabuhi. Feeling na ko medyo napuno-puno na ang hangin sa ligid sa kapalaran. After how many years niuli ko Pilipinas para sa recognition day ni Eliza. Second year high school na siya niadto pero nasyak ko sa batasan sa kong anak. Walay gana nga makikstorya ang anak diri nako. Mura lang siya guwa kakita nako dihang niabot ko. Nasakitan kay ko sa ko ang nakita. Labi na siyang treatment nako nga mura lang ko og bisita. Giistorya din ako si Alma party kang Eliza ug matod pa niya nga ikali pa kikstorya nimong anak Ellie. Wa mo gud na siya makagusto kang Bing. Against mo gud na siya Koreano. Diyan nagkatubangay na ni Eliza, ako siyang gipangutana. Nganong di makaginahan ni Tito Bing nimo nga maayo man na siya. Ihatag niya nato ang tanan o siyang hinungdan nga naharuhay ang atong pagpuyo. Halos di mo tutok si Eliza nako. Kuan mong good ma? Gusto ko nga makita ang tinuod nako nga papa. Anak, nasayod ka ba o unsa ka demonyo ang imong amahan? Gibiyaan ko niya paghibaw niya nga mabdus ko nimo. Wa na siya mapakita nako. Siya ang hinungdan nga nung gipalayas ko sa mua og wa na gyud ko pabalika. Tungod sa imong amahan nga hadlok og responsibilidad. Wa ko nag-expect siyang tubag nako, Papa Joe. Sakto sila si lolo ug lola. Angay kang mauwaw nga nanganak kang ngaway bana. Mura ko gibubuan og bugnaw nga tubig sing gipanulti. Unsay lolo ug lola? Nagkaila na mo? Nagkita na day mo? Pangutan ako pa. Wala pa. Gusto unta ko. Pero kay baw ko nga di ko nila padayon nun kay wa ko'y papa. Pangitaan kong papa ma kay ug dili nimo pangitaon mulayas ko dinhi sa atoa. Ug di na ko nimo makita pag-usab. Huy-huy ang akong baga, Papa Joe.
Hands up na ko sa akong anak. Di ko gusto nga magbaton siya kasuko nako. Di ko gusto nga mawa nako ang akong anak. Nakadesisyon ko nga pangitaon na mo pag-usab si Alfie. Pero pagpangita og tao nga wa ka masayod asa nga magsugod lisod kayo. Wa ko hint og asa si Alfie. Tungod kay doon naman ko yung business sa Korea, nibalik ko dito. Bisan og nag-away paghihapon mi ni Eliza. Alma, palihog lang ko explain sa kong anak ha. Ako lay bahala niya, ayaw ka balaka. Dilagi na mo layas. Kaya na ako, pasalig pa ni Alma na ako. Nagstay ko 1 year sa Korea o niya nibalik na pugudayon sa Pilipinas kay di ko mahimutang sa sitwasyon namo sa kong anak. Mas nisamot ko nga nasakitan nga nagtanaw nilang duha ni Alma og Eliza nga close kaayo. Murag mas sila pa ang mag-inahan og anak. Mura po sila og best friend tan-ahon Papa Joe. Akong gibalikan ang lugar nila ni Alfie og nagpangutana ko usab sa iyahang whereabouts. Doon ay nakasulti na ako nga tuwa ko no sa Saudi si Alfie. Nakunahuna ko og nga muadto ko ga POEA. Basin doon na sila record kang Alfie. Pero gi-advisean ko nila nga muadto sa Arabian Embassy. Sa mga gibuhat na kong effort pagpangita kang Alfie, wa na ko mapugni nga makunahuna sa among kaagi. Sa tinud lang, wa pay lalaki nga akong gimahal sama sa kong pagmahal niya. Pero di dapat nga magbutang ko og malisya. Gipangita lang ako siya kay para makatabang nako, para magkasuod migbalik sa akong anak Papa Joe. Mga 2 ka semana ko nga out of town para papangita kang Alfie. Pero wa po'y record ang Arabian Embassy kang Alfie. Niuli kong Cebu sa among balay o dako na kong kasyak sa akong naabtan sa among sala. Ang Koreano nga si Bing o si Alma nagtapad sa sopa. Dili kay ordinaryong tapad lang Papa Joe. Naggunitanay pa sa kamot ang duha samtang nagsabak si Alma kang Bing. Nasiga ko mga mata o wa dayon makareact sa akong nakita. Pero si Alma, kalmar kayo nga murag wala lang. Si Bing ang niyanghag na ko ningon nga, "Did you find your husband?" Nisamot akong kalibog sa panghitabo Papa Joe. Gitanaw na ko si Alma o gipangutana ako sa hitabo. Simple lang Ellie, akong giimilan si Bing. Gisulti na ko ang tanan nga gipangita nimo si Alfie para magkauli namong tibok pamilya. Wa siya nalipay. Suko ka siya nimo. Ug tungod niya na nabali nang iyang feelings diri nako. Niya si Bing di para nimo kundi para nako. Magpakasal namin duha. Ug ikaw itsapuira na. Kanang imuhang panimay, ako na ang ray na ana og di na ikaw. Tungod sa kong kalagot gidasmagan ako si Alma ug gisagpa ug nibawas po siya sagpa nako. Gilarot nako ang iyang buhok pero gilarotan po ko niya. Nagkarambula min duha. Si Eliza diya sa hagdan naglingkod pero igo lang nga naghinanaw na mo nga murag wa lang samtang nagbugno mi si Alma. Si Bing ang niwang namon duha pero sa katapusan ako paghihapon ang gipalayas. Before ko nilayas, gikuha pa tanan ni Bing ang ako ang mga kwarta. Ang credit cards nga nakapangan pa niya. Ang akong bank book may nalanggani kay doon ako'y kaugalingong ATM card nga doon ay sud pa nga 88,000 pesos Papa Joe. Nakita ko boarding house nga kapuy-an. Okay naman unta pero why kabutangan sa kong kasubo nga magpuyo nga maginusara. Tungod kay nagpabilin si Eliza sa ilahang Bing ug Alma. Maski pili sa kong anak si Alma kaysa nako. Niabot ang adlaw sa Pasko. Wa ko naghanda. Hinuon niadto ko sa ilahang Bing ug Alma. Alma, please lang bi pakita nako kong anak. Total Pasko bitoron. Gusto lang ko nga mo-greet niya og Merry Christmas. Abi ko ba og tuwa sa imo si Eliza? 2 weeks naman nga wa siya diri. Tubag pa ni Alma Papa Joe. Nisamot ko kaluya sa akong nadungog. Nito ang akong mga luha sa tumang kabalaka ug asa ng akong anak. Naghila ko nga naglakaw paingon sa giparkingan sa mga tricycle. Nakasakay na ko sa usa ka tricycle pero gasigi pa kog hingos. Di na ko mapugngan ang pagtuo sa akong mga luha. Asa naman kaha, nako pangitaon ang akong anak. Nakuratan ko diyang nitingog ug kalit ang tiguang driver sa tricycle. Murag kaila man ko ni Muday, murag si Eli man ka. Ngano naghilak man ka? Gipahiran nako kung mga luha para maklaro nako ang driver. Ug ngano nakaila siya nako. Noy Robert? Oh, ako ni. May kinakaila pa day ka nako. Ngano naghilak man ka Eli? Nawala ang akong anak Noy Robert. Uy,
kumo na mo to tag police station ipablatter na itong paggawa sa imong anak. Mo to initabo og gikuyugan ko ni Noy Robert nga magpablatter. Salamat ni Robert ha. Pero kumusta naman sinang Susan? Na suko ba siya nako? Aw, wala na siguro oy. Tuwa man siya sa ospital karon. Operahanan siya, mao nga bisan og disperas pa sa Pasko na masayro kung maayo. May nila makapuno-puno sa iyang operasyon. Noy Robert, doon na para ba ko'y utang nimo? Ang 50,000 dako kay tabang nako. Bayaran ako Noy. Matutag ATM machine para maka-withdraw ko ug mahatagan ti kag 50,000. Oy, ayo na Eli. Bayad na kaniya to. Wa kay angay bayaran nako. Wa kay utang nako. Hugot ang pagbalibad ni Noy Robert nako pero hugot pud akong pamugos. Nahatagan gyud ako si kwarta pero limitado ang pag-withdraw sa ATM. 25,000 lang ang ako nakuha. Pagkaugma, nag-withdraw na po ko og laing 25,000. O giadto na ako sa ospital kung diin na-admit sinang Susan. Unconscious pa sinang Susan niya tumong wa mi magkaistorya. Human akong hatag ang Noy Robert sa 25,000, nananghid ko niya nga mulakaw na. Nindot kayo ang feeling nga naibtan akong tunok. Sa akong dughan, tapos na ang episode namo ni nang Susan o ni Noy Robert. Bayad na ko sa akong mga utang nila. Nigawas ko sa ospital og nagunahuna kung asa ko sunod mo adto para pangitaon ang akong anak. Nadungog na ko ang pagring sa akong cellphone ug itubag na ko. Ug tingog ni Eliza ang ako nadungog. Ma, asa ka? Pangutana pa ni Eliza nga halata na ko nga naghilak. Ni ako karon sa ospital anak. Pero padung na ko gawas. Ikaw asam ka karon kay anak unta ka. Ako lang mo anak ni mo ma. Isulti na ko kung asa ka karon. Gisulti na ko ang pangan sa ospital ug matod pa niya nga magpaabot ko dapit sa entrance sa emergency para sigurado gyud nga magkakita mi dayon. Wa madugay nakita ko nga dunay niabot nga itom nga auto ug niubos dayon ang bildo sa bintana ug nakita nako si Eliza nga nagwarawara siyang kamot nako. Nakita pud nako ang driver, usa ka batan-ong lalaki. Nakahilak na sab ko. Nakigtaban ang kong anak. Mao di ay nga nawa siya og 2 weeks. Nikuyog siya og lalaki. Guba na ang kaugmaon sa kong anak. Gilugar sa lalaki ang auto unya ninaog ang akong anak dayon gakus nako. Ma, I'm sorry. Merry Christmas di ay. Di pa man siguro uwahin no nga mo-greet ko nimo kay December 25 pa man ron. Matod pa ni Eliza. Merry Christmas anak. Happy kay ko. Salamat kay nakita na tika. Ug wa biya ko masuko nimo. Tubag ko pa, dungan sa paggakus na ko niya. Pero kinsa man na lalaki? Ano nagkuyog man mo? Pangutana pa na ko niya. Si Joron bitaw na ma, nalimot na kaniya. Joron? Wa mo ko'y kailang Joron, tubag ko pa. Sus malimtano na kay kamaoy. Kinundong ka atong gamay pa ko unya mo trabaho ka nga ibilin ko nimo sa iyang mama nga si Ate Yoli. Aw di ay. Sa kadagan nga tao nga akong bilinan kang Eliza kung mo trabaho ko. Nakalimot na ko kung kinsa to sila. Karon nga nakainomdom na kang Joron, doon na pala yung tao nga ako'y palaila nimo. Matod pa ni Eliza. Unya nabantayan na ko ang pag-abli sa putahan sa likod sa sakinan. Nasyak ko sa lalaki nga akong nakita. Ang tao nga akong gipangita o gipangita sa ni Eliza. Way lain, kundi ang iyang amahan nga si Alfie. Feeling na ko nitong higayuna, nagdamgo lang ko Papa Joe. Mura kong naglutaw sa panganod ug nawa ko sa kong kagulingon pero dihang niduol si Alfie nako ug nihawk sa kong aping dayong gakus nako. Nakaingon ko nga, wa day ko magdamgo. Samot na, dihang nigakuspod si Eliza na munduhan ni Alfie. Ang nisunod nga eksena, mao ang way hunong nga pagtabi ni Eliza. Dugay na day sila nga nagkontakay sa iyang yaya sa una nga si Ate Yoli. Mao nga nagkasuod sila duha sa anak ani nga si Joron. Nag-imbestiga po di ay siya og nag-hire pa gani og private investigator para maoy mangita siyang amahan nga si Alfie. Dihang nagtipon na si Bing og Alma ni gawas na ang tinud nga kolor niini. Bati og batasan, yaw-yawan. Hayop na kunog pagtratar si Alma niya. Mao nga nilayas na lang siya og time in pod nga nakontak niya si Alfie. Moto ang istorya Papa Joe. Ug wa ko magdahom nga sa usa ka pagpamilok na puno ug hangin ang ligid sa kapalaran. Nituyok siya pagbalik paibabaw.
Gidala ko ni Alfie sa iyang apartment. Kauban siyempre si Eliza og Joron. Nagdungan ming tanan og kaon og gitawag niya late nga Noche Buena. So wa pa mi nagsugod og kaon, gigunita ni Alfie ang akong kamot. Sa iyang wala, akong kamot og sa entuo mo ang kamot ni Eliza. Sa di ba ta mangaon, sa ato ang late nga Noche Buena, gusto lang ako nga mangayo og pasaylo kang Eli. Sa akong pagbiya niya, Eli, hinaot pa nga mapasaylo ko nimo ha. Gibasulan mako ang pagdagan ako nimo. Nahadlok og responsibilidad. Hinaot pa nga abli paghihapon nimo kasing-kasing para mudawat nako. Ditutok ko kang Alfie og ni smile. Wala na to eh. Diyang gipakatawo ko si Eliza. Diyang nakita nako ang gamay nga bata nga mao'y produkto sa tong relasyon. Nadawat na nako ang tanan. Ug dugi na sa tikang napasaylo. Kay para nako, si Eliza ang pinakanindot nga regalo nga ako nadawat sa tibok na akong kinabuhi. Og diha-diha, kalit nga nisagbat si Eliza. Unya ma, katong usapang pangutanan ni Papa, tubaga dayon. Angon sa ba ato anak ba? Kato ba iyang pangutana nga abli pa ba kuno imong kasing-kasing nga mudawat niya? Tubag pa ni Eliza nga nakasmile nga mula gikilig pa. Ngano? Wala pa di ay asawa ang papa nimo? Tubag ko pa. Wala pa, di ba pa? Matud pa ni Eliza dungan sa iyang pamarayag siyang amahan. After sa nahitabo na to Eli, wala na ko mo seryoso paglaing relasyon. Nakonsensya ko sa akong gibuhat. Itatak na ako sa akong lipatakan nga pangitaon ko kamo sa saktong panahon. Kung doon na ako ikasarang. Kung makabarog na ko sa akong kagulingon ako mga tiil. Kung financially stable na ko. Kalit nga nakadungog may og sipa nga pakpak. Si Joron di ay ang nipakpak og ningon nga, "Yay, murag dunay kasalan nga may tabuan ni sa di madugay." Wa na may maglangan pa ni Alfie Papa Joe. Giprocess na mo among pagpakasal sa simbahan. Hands-on sila si Eliza ug Joron sa pag-organize sa among kasal. Simple lang ang among kasal pero meaningful ug solemn. Samtang nagpasok ko sa aisle sa simbahan, suot na ko ang simple nga white satin nga wedding gown. Nakatuwa ako mga luha nga nagtanaw kang Alfie nga nagpaabot na ako sa altar. Ni-smile si Alfie na ako. Diyang nagkaduol na ko dayong tudlo niya kang Eliza gamit ang iyang simod. Kilingin ako sa Eliza sa iyang gibarugan ug doon ako'y nabantayan niya nga murag balisa siya. Wa siya nahimutang. Sigig tanaw sa gawa sa simbahan nga murag dinay gipaabot. Humana ang seremonya sa mong kasal ug niduol si Eliza nako ug nihawak nako ug kang Alfie. Congrats ma, congrats pa. I'm the happiest person. Matod pa ni Eliza namo. Happiest di ay ha, pero nganong murag balisa man lagi ka, sige makaglingi-lingi, murag wa man ka mahimutang. Tubag ko pa. Pero igo lang siya nga nitubag nga secret. Actually man, naami surprise ni mo unta. Matod pa ni Eliza dayong tanaw sa iyang cellphone. Ay, naana sila. Wait lang ma ha, ako sa sila tagbuon. Nidagan si Eliza paingon sa gawas ug pagbalik niya ug sud. Kauban niya si Bing nga Koreano. Eliza, anong imong nagipari diri? Basin mangita lang nagubot diri. Matod ko pa sa kong anak. Pero wa kini makatubag si Eliza. Ug niduol si Bing nako ug ningon nga, "You are so lovely in your wedding gown." "Why are you here?" Pangutana ko pa. "I came here to apologize and say congratulations. I'm happy for you, Ellie." "It's okay, Bing. We should move on. You're with Alma now and I'm with my husband." Matod ko pa, pero nitubag si Bing nga, "We broke up already, me and Alma. I found out that she's nothing compares to you, but it's too late now. Anyways, I'm happy for you and Ellie. This is my gift for your wedding." Giyatag ni Bing nako ang yawi sa balay nga iyang gipatukod para unta nako. "Why are you giving this to me?" Pangutana ko pa niya, kay hasta mga papers giapil niyang hatag nako. "You own the house, Ellie. After here, I'm going straight to the airport back to Korea." Wala ko gidawat ang yawi o papilis. Maong dito niya gitunol kang Eliza nga aptik pud kay nakadawat. Human sa mong honeymoon ni Alfie sa Palawan, niya tumig San Francisco, California kay dito man siya nagtrabaho, isip po sa ka-nurse. Happy kay ko, kay gawas sa akong baby nga si Eliza, doon na pa'y laing coming up nga baby sa pagsuwat nako nining akong istorya. 4 months pregnant nako Papa Joe. Na-open up na mo ang idea nga basin mo surprise visit me
sa akong mga ginikanan. Dawato na siguro ko nila kay naminyo naman ko og doon na amahan ang akong anak. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong kaagi, sa akong kinabuhi ug gugma. Hinaot pa nga ma-inspire ang naminaw karon nga ang kinabuhi muran lang og ligid. Magsigig tuyok-tuyok, usahay na ka sa taas, usahay na sa ubos. Pero natural ra gyud na, kay buhi pa man ta. Ang importante nga ready ta pagatubang sa mga pagsuway kung mupaubos pagbalik ang ligid sa kapalaran. Dinhi na lang kutob Papa Joe imo magtatampo, Eli.